GMRC 4, Quarter 2, Week 7. Matatag Curriculum. Layunin, nakapagsasanay sa pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtugon sa pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Nailalarawan ang mga kalagayan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Naipapaliwanag na ang pagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino ay nagpapalakas ng damdaming makabayan, na isa sa kilos ang mga pakikilahok sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Para sa nilalaman, pamilyang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Para sa unang araw, ilarawan ang ginagawa ng mga sumusunod at sabihin ang pagkakatulad ng 4 na larawan. Tingnan ng mabuti ang larawan. Ano ang ginagawa ni Kuya? Tama, ang kuya ay nag-iigib. Ano ang ginagawa ni nanay at ng bunso? Tama, ang nanay ay nagsasampay ng labahan habang ang bunso ay pinapanood ang kanyang ate sa pagdidilig ng halaman. Ano ang ginagawa ni tatay? Magaling, ang tatay ay umiinom ng tubig. Ano ang ginagawa ni ate? Tama, ang ate ay nagdidilig ng halaman. Ano ang pinapakitang pagkakatulad ng 4 na larawan? Mahusay, ipinapakita ng mga larawan ang kahalagahan ng tubig sa ating pamilya. Tungkulin ng pamilya ang pagpapanatili ng kalinisan ng tubig at ito'y mahalagang gawi sa pamilya. Para sa panghikayat na gawain, gumuhit ng family tree na nagsisimula sa sarili paakyat sa mga lolo at lola. Ako, ama, ina, isang tito o tita sa panig ng ama, at sa kabila naman, isang tito o tita sa panig ng ina. At sa pinakataas ay ang lolo at lola sa panig ng ama at lolo at lola sa panig ng ina. Ano-anong magagandang gawi ang naituro sa iyo o iyong natutunan mula sa iyong ama, ina, tito o tita sa panig ng iyong ama, tito o tita sa panig ng iyong ina, lolo at lola sa panig ng iyong ama, at mga lolo at lola sa panig ng iyong ina. Ang pagtukoy ng mga magagandang gawing na ituro at natutuhan sa pamilya, ang maglalarawan at mag-uugnay kung paano ang kaugaliang Pilipino ay napapatatag sa loob ng pamilya. Magpapaliwanag kung paano na ipapatatag ang mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino tungo sa pagpapalakas ng damdaming makabayan at magsasakilos sa mga iba't ibang gawaing pakikilahok na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Ating talakayin ang pamilyang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag sa pagmamahal sa bayan. Mga halimbawa ng mga kalagayang nagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino at nagpapalakas ng damdaming makabayan o pagmamahal sa bayan. Ang mga sumusunod ay nagpapahiwatig ng 4 na uri: makadiyos,
makatao, makakalikasan, at makabansa. Suriin mula A hanggang S at tukuyin ayon sa inyong palagay kung ano ang kanilang tinutugma. Isulat ang A para sa makadiyos, B para sa makatao, K para sa makakalikasan, at D para sa makabansa. Ang grupo ang magpapasya kung alin sa apat na uri ang tumutugma sa mga halimbawa. A. Iginagalang ang mga sagradong lugar. Ito ay letrang A. B. Iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Letrang A. Iginagalang ang watawat at pambansang awit. Ito ay letrang D. Isinasaalang-alang ang pagkikibahagi sa espiritual na mga gawain. Letrang A. Sumunod, itinataguyod ang pagpapahalaga at pagpapahusay ng mga wikang Filipino. Letrang D. Itinataguyod at iginagalang ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat kabilang ang mga may espesyal na pangangailangan. Letrang B. Kinikilala ang sarili bilang isang Pilipino. Letrang D. Kinikilala at iginagalang ang mga tao mula sa iba't ibang pang-ekonomiya, panlipunan, at kultura. Letrang B. Mga voluntaryong pagtulong sa iba sa oras ng pangangailangan. Letrang B. Nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Letrang D. Nagpapakita ng malasakit ng saloobin na Nagpapakita ng malasakit ng saloobin sa kapaligiran. Ito ay K. Nagpapakita ng paggalang sa lahat. B. Nagpapakita ng pagkamausisa at kahandaang matuto tungkol sa iba pang mga paraan upang ipahayag ang espiritual na buhay. A. Nagsasanay sa pamamahala ng basura. K. Nagtitipid ng enerhiya at mga napagkukunan ng likas na yaman. K. Nililinis ang mga kagamitan, pasilidad at kagamitan sa paaralan. K. Para sa ikalawang araw. Unang paksa, kahalagahan ng pagpapatatag ng mga gawain sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Isadula habang binabasa ang maikling dula tungkol sa pamilya. Sagutin ang mga tanong sa pinatnubayang pagsasanay sa huling bahagi ng paksa. Mga tauhan, nanay, anak, ate o kuya, anak na bunso, tatay, lolo, lola, kasambahay, ang anak ng kapitbahay, at tagapagsalaysay. Sa loob ng bahay. Yaya, pwede ba to kainin? Nagugutom na po ako eh. Naku, para sa kapatid mo yan. Kakain na naman ng hapunan eh. Sandali na lang. May tumama sa bubong. Lola, narinig mo yung tumama sa bubong? Huwag kang mag-alala. Baka kahoy lang yan na nahulog dahil sa lakas ng hangin. May kakatok. Ako na. May kumakatok ata.
Baka tungkol sa bagay na bumagsak sa bubong natin iyan. Pakitingnan mo naman kung sino. Binuksan ang pintuan. Sino po sila? Ako po ang kapitbahay ninyo. Natamaan po ng anak ko ang inyong bubong dahil sa kakulitan niya. Ang pamilya Ledesma ay katulad lang ng ibang pamilya. Ngunit, para sa kanilang mga kapitbahay, sila na ata ang pinakamabait na pamilya sa barangay. Naku, pasensya na po. Yung anak ko po kasi naglalaro ng bato ngayon. Dahil sa lakas ng hangin, tumama siya sa bubong ninyo. Di ko po alam kung may nasira. Manang, sila mama na lang po ang kausapin ninyo tungkol dyan. Mamayang gabi ho sila makakauwi. Sige, babalik na lang ako mamaya. Pakisabi na lang ang tungkol dito sa kanila. Salamat! Sino daw iyon, apo? Sino daw iyon, apo? Tama po si Lola. Tungkol nga sa pagtama sa bubong ito, babalik na lang daw siya pag dumating na sila mama. Hindi pa man natatapos ang usapan, ay dumating na ang hinihintay ng pamilya. Nandyan na sila mama! Papasok ang magulang. Mga anak, nandito na kami. Tamang-tama lang ang dating namin para sa hapunan. O siya, kain na tayo. Ano po yun? Pwede bang makausap ang magulang mo tungkol dito? Sige po, pasok po. Ukol saan po ang gusto niyong sabihin? Tungkol po sa bubong ninyo, natamaan po ng anak ko. Di ko pa nakikita kung may nasira man o nabutas, ngunit babayaran ko naman ito. Nasabi nga po ng aking anak yan sa akin. Tiningnan ko po, wag po kayong masyadong mag-alala. Naku, pasensya na po. Magkano po ba ang kailangan kong bayaran? Hindi na po kailangan. Hindi naman malakas ang tama, kaya't hindi naman kami mapapamahal. Naku, marami pong salamat. Anak, humingi ka ng tawad at magpasalamat. Panuto, sagutin ang sumusunod na mga tanong para sa malalim na pag-aaral. Sino ang mga tauhan? May pagkakahalintulad ba ang kanilang mga kilos at gawi? Ang mga tauhan ay sina nanay, tatay, lolo, lola, ate o kuya, bunso, kasambahay, anak ng kapitbahay, at tagapagsalaysay. Ang lahat ng tauhan ay nagpapakita ng kabutihang loob at pag-unawa sa isa't isa. Halimbawa, kahit may problema sa bubong, hindi sila nagalit, kundi nag-usap ng maayos at nagpakita ng malasakit. Ano ang naging suliranin sa dula? Paano ito hinarap ng pamilya Ledesma? Ang suliranin ay ang pagkabasag ng bubong ng pamilya Ledesma dahil sa laro ng anak ng kapitbahay. Ang pamilya Ledesma ay hinarap ang problema ng may kabaitan at pag-unawa. Hindi sila nagalit at tinanggap ang paumanhin ng kapitbahay. Hindi na nila hiningi ang bayad dahil hindi naman malaki ang pinsala. Bakit nasabi na ang pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay? Pangatwiran ito. Tama, nasabi na ang pamilya Ledesma ay pinakamabait na kapitbahay dahil sa kanilang pagpapatawad at pag-unawa sa kapitbahay. At hindi sila nagalit kahit may nasirang ari-arian. Pinakita nila ang mabuting pakikitungo at pag-aalaga sa kanilang komunidad. Pagbabahagi. Bilang ganti sa kabutihan sa iyo ng iyong pamilya,
Anong mabuting gawi ang iyong ibibigay o gagawin sa iyong kapiling sa pamilya? Para sa ama, sa ina, sa iyong tito o tita sa panig ng iyong ama, tito o tita sa panig ng iyong ina, lolo at lola sa panig ng iyong ama, at mga lolo at lola sa panig ng iyong ina. Para sa ikatlong araw. Ikalawang paksa, mga paraan ng pakikilahok sa gawaing nagpapatatag ng kaugaliang Pilipino. Pagsangguni sa apat na pangunahing pagpapahalaga o core values ng kagawaran ng edukasyon, alamin at isapuso ang nakasaad sa Republic Act No. 8491 na ang ating apat na pangunahing pagpapahalaga ay makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mga halimbawa ng gawi na nagpapahiwatig ng apat na pangunahing pagpapahalaga o core value ng kagawaran ng edukasyon. Makadiyos, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Makatao, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Makakalikasan, pagmamalasakit sa kapaligiran. Makabansa, iginagalang ang watawat at pambansang awit. Palagi o minsan ko bang ginagawa ang sumusunod? Matapat na lagyan ng markang check ang sumusunod. Una, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Pangalawa, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Pagmamalasakit sa kapaligiran. At iginagalang ang watawat at pambansang awit. Pangunahing pagpapahalaga o core value na dapat bigyan ng lubos na pansin ayon sa resulta ng pagtatala ay patlang. Ano ang dapat kong gawin upang mapanatili at mapabuti ang aking pag-uugali at gawing pagka-core value na naitala? Mga gagawin ko upang mapanatili at mapabuti ang aking pag-uugali at gawi para sa aking mamili lamang ng isa, sarili, pamilya o bansa. Para sa ika-4 na araw. Paggawa ng poster. Isulat ang mga pangungusap na ito. Kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya ay magkakaroon ng maayos na gawi. Ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ang kaligayahan ng pamilya ay ang nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Ang mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan. Ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Tama o mali? Pagnilayan kung ang sumusunod ay mga halimbawa ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan ng pamilyang Pilipino. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat sa puwang ang mali kung ang pangungusap ay mali. Unang bilang, kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya nito ay magkakaroon ng maayos na gawi. Hindi nagkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ang kaligayahan ng pamilya ay nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Hindi natatanto na ang patuloy na pagpapahalaga ng mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan.
Ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. At panglima, tama. Para sa pagsusulit, pagpipili. Piliin ang tamang sagot sa mga pagpipilian. Una, iginagalang ang mga sagradong lugar. Makadiyos, makatao, makakalikasan, o makabansa. Ginagalang ang espiritual na paniniwala ng iba. Makadiyos, makatao, makakalikasan, o makabansa. Pangatlo, nagpapakita ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Makadiyos, makatao, makakalikasan, o makabansa. Pang-apat, nag-aalaga sa kapaligiran. Makadiyos, makatao, makakalikasan, o makabansa. Panglima, nagsasagawa ng mga karapatan at pananagutan ng isang mamamayang Pilipino. Makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Pang-anim, makadiyos. Gumagamit ng likas yaman sa makatwiran, matalino at matipid sa pamamaraan. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa ng lipunan at ng kultura. Pang-pito, makatao. Pang-walo, makakalikasan. Pang-siyam, makabansa. At pang-sampu, makabansa. Narito ang mga tamang sagot. Una, A. Pangalawa, A. Pangatlo, da. Pang-apat, ka. Panglima, da. Pang-anim, ba. Pang-pito, da. Pang-walo, A. Pang-siyam, ka. At pang-sampu, ba. Panuto, iguhit ang heart kung ang pahayag ay wasdo at broken heart naman kung hindi. Una, ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat ay hindi dapat igalang. Pangalawa, ang pagkilala sa sarili bilang Pilipino ay nagpapalakas ng damdaming makabayan. Pangatlo, ang paggalang sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan ay hindi mahalaga. Pang-apat, ang voluntaryong pagtulong sa iba sa oras ng pangangailangan ay nagpapakita ng malasakit. Panglima, ang pagbibigay daan sa interes sa pagiging Pilipino ay hindi mahalaga. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa unang bilang, broken heart. Pangalawa, heart o puso. Pangatlo, broken heart. Pang-apat, puso o heart. At panglima ay broken heart.